O, pakinggan natin itong balitang ito. Pagsusulat ni Bongbong ng kanyang sona, halos tapos na. Excited ako talaga kung ano yung isusulat niya sa kanyang sona. Sabi nga nung kanyang kalbo na PCO, Presidential Communications Officer, yung secretary ng PCO na hindi pa dumadaan sa Committee on Appointments na si Dave Gomez. Makinig kayo sa sona ni Bongbong para malaman ninyo yung dami ng kanyang mga nagawa. Putang ina niyan. Si Pangulong Duterte, kung matatandaan ninyo, tinanong siya ng isang reporter, sabi sa kanya, Pangulong Duterte, sa tingin mo ba marami kang nagawa sa bayang Pilipinas? Sa tingin mo ba marami kang nagawa sa bayang Pilipinas? Alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, kung ako ang magsasabi ng mga nagawa ko sa bayang Pilipinas, para namang ang yabang ko noon. Nagbubuhat na ako ng sariling bangko noon. Hindi ba dapat ang sumagot kung marami ba akong nagawa sa Pilipinas, ikaw na nagtatanong sa akin? Tatanungin kita, marami ba akong nagawa? Kung marami akong nagawa, sa tingin mo, marami akong nagawa, hindi ka dapat magpasalamat sa akin kasi trabaho ko man yun. Pero kung sa tingin mo, wala akong nagawa, sorry, pasensya na. Hindi kita napasaya. Lumabas kayo, sabi niya, lumabas kayo, tumingin kayo sa paligid ninyo, tanungin ninyo mga sarili ninyo. Marami ba akong nagawa o marami ba nagawa si Pangulong Duterte para sa bayang Pilipinas? Huminga ka ng malalim. Ilabas mo ang cellphone mo. Ituwid mo yung mga kamay mo na ganun. Pag nahablot yung cellphone mo, ibig sabihin, wala akong nagawa para labanan ng krimen sa Pilipinas. Pero kung 2 oras na nagse-cellphone ka sa labas, hindi pa nai-snatch yung cellphone mo katulad ngayon, baka may nagawa ako sa bayang Pilipinas. Tama? YOH12, dyan sa Canada, salamat sa'yo. Mabuhay ka. At sana, dumami pa ang kalahi mo ngayong araw na ito. Dito sa chat natin. Tama? Lumabas ka. Tingnan mo yung lisensya mo. Ilang taon na yan? 10 na. Tingnan mo yung passport mo. Ilang taon na yan? 10 na. Marami pa bang drugs? Addict pa ba yung kapitbahay nyo? Tumaba na. Dati, hindi ka proud na maging Pilipino. Proud ka na ba ngayon? Yun yung mga itatanong mo sa sarili mo eh. Umayos ba? Dumami ba yung mga kalsada? Natugunan ko ba yung mga pangangailangan nyo noong panahon ng pandemya? Libre ba ang iyong bakuna? Natulungan ko ba ang isa sa iyong mga kamag-anak nung na-ospital dahil hindi ko ninakaw ang PhilHealth funds? Di ba? Ikaw mismo ang sasagot kung may nagawa ba, Presidente. Tanungin ko kayo, sa 4 na taon, walang bias, huwag niyong isipin na mga Duterte supporter kayo. Pumikit kayo. Huminga kayo ng malalim. Paghinga nyo ng malalim, isipin nyo, halukayin nyo sa kaibut-ibuturan ng mga puso at mga balon-balunan ninyo. Tanungin ninyo ang mga sarili ninyo. May nagawa ba si Bongbong para sa akin? Ilagay nyo dyan sa comment section. Bilis, hindi na ako Bilis, pikit mata, hinga malalim, halukay ube. Tanong sa sarili, may nagawa ba si Bongbong sa akin, sa pamilya ko, sa barangay namin, at sa bayang Pilipinas? Lagay nyo dyan. Bilis! Ilagay nyo dyan. Antayin ko yung mga sagot ninyo. Kasi baka meron, at least, baka may baka meron tayong meron tayong nami-miss out eh. Putang ina niyan, wala daw. Walang nagawa, wala. Nakakahiya maging Pilipino sa Hong Kong. Tatay Digong is the great leader. Marcos is nothing. Huwag nyo nang pagkumparahin si Tatay Digong tsaka si Bongbong. Si Bongbong lang ilagay ninyo sa isip nyo, tapos mag-isip kayo ng mga magagandang bagay na nagawa niya, parang awa nyo na meron yan. Sigurado ako meron yan, imposible namang wala. Meron yan, ilagay nyo dyan kung meron. Hanapin nyo sa inyong mga puso. Sabi ni Putragis, happy huli ang mga adik sa barangay namin. Hoy, walang barangay dyan sa Amerika, tumigil ka. Nasa Amerika ka, Putragis, huwag ka makisali. Wala talaga. Putang ina, pag singhot daw nila, utot yun na amoy nila. Wala daw talaga. Bangungot. Yung isa daw, huminga na malalim, muntik binangungot. Meron nagawa, na-stress daw siya araw-araw.
Wale. O, sana nanonood kayo ngayon, gobyerno. Ilan ba nanonood sa ating ngayon, dito sa ating live? O, nanonood ngayon, 3,000 mahigit. O, tinanong natin, anong sa 3,000 na yan, putang ina, walang ni isa nagsabi. Wala man ni isa nagsabi na may magandang nagawa yung presidente natin ngayon. Walang yan. Wala. Pagiging high lang siguro. Pahirapan ng mga Pilipino. Wala, may angry face. Meron, boss di, ang taas ng dollars. Ayan na. Walang yan, taas ng dollars, ha? Swerte na may mga dollar account. Si Coach Oli may dollar account pa naman yun. Sana all. Wale. Pinahirapan naman. Wala talaga, Wala kahit isa. Ano ba naman yan? Sobra naman kayo. Ako, sisingot ako malalim. May nagawa ba si Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas? Meron! May nagawa siya. Napalaganap niya ang pagnanakaw sa Pilipinas. Tik yan. Sige, ilagay nyo dyan, mga comment nyo. Ito, Sona na naman. Magsusulat siya. Hindi ko alam kung anong susulatin niya. So, yun sabi ni Dave Gomez. Makinig kayo para malaman nyo kung may nagawa ba, na maraming nagawa si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos. Bakit kailangan pa niyang sabihin kung ano yung mga nagawa niya? Bakit hindi natin kaya sa sarili natin na mahanap kung may nagawa ba siya? Wala eh. So ibig sabihin, sa Lunes, mambubudol na naman si Bongbong. Sa Lunes, sasabihin na naman ni Bongbong, ini-expect ko na to, maganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Maraming mga partners, maraming mga investor sa Pilipinas. Bumaba ang crime rate sa Pilipinas. Tumaas ang presyo ng droga dahil wala ng droga. Ubos na ang mga kriminal at ang mga komunista at terorista, ang mga NPA, nagsisipagsukuan na sila lahat, hindi na sila nadagdagan. Mataas na po ang moral ng mga Pilipino. Pucha yan, pagka pumunta sila sa ibang bansa, nakalagay sa mga t-shirt nila, Pilipino ako and I'm proud. At yung South China Sea atin na. Nakuha na natin, ibinigay na sa atin ng China. At saka yung mga bilihin, halos libre na sa Pilipinas. Pucha yan, yung mga agricultural products natin, halos tinatapon na sa sobrang dami. Siksik, liglig, umaapaw, grabe. Tayo ang pinakamayaman na bansa sa buong planeta. Na pwede na nating bilhin ang lahat ng bansa sa buong mundo sa sobrang yaman natin. Oo nga po, tragis, brown out na naman dito sa chat natin. Walang hiya na yan. Brown out ba? Ha? Masyado naman kayo. Ha? Ang hirap magsalita dito, ha? Tas ang dilim-dilim, wala ako makita. Lahat yan pagdating ng Lunes, yan yung mga sasabihin ni Bongbong. Maniwala kayo. Inuunahan ko na kayo. Ay, manood kayo. Yun lang din masasabihin yan. Mag-alamano yan. Sabi ni Putragis, last live na natin to, magre-record na lang ako ulit. Ganon din naman. Sige, Bongbong, anong mga sinulat mo? Sona na naman. Sabi ko, sana naman. Yung Sona, sana. Sana talaga. Sana naman. Bago matapos, Bongbong, magsabi ka naman ng totoo. Okay lang sa amin kung sabihin mo sa Sona mo, bagsak ang ekonomiya. Magnanakaw ang mga kongresista. Tumaas ang krimen. Ang dami na namang mga adik. Okay man lang sa amin kung yan ang sasabihin mo kasi naintindihan namin, hindi mo talaga kaya, mahina ka talaga gunggong ka talaga kaya naintindihan man namin, sir. Kaya lang, hindi ka naman namin pwedeng patanggal dyan kasi nanalo ka sa eleksyon. Demokrasya man dito sa Pilipinas, di ba Lulu O2? Dyan sa Amerika, salamat at pinaliwanag mo ang ating buhay. Di ba? Kung yun ang sasabihin mo, na tayo, mahal ang bilihin, hindi ko nagawa yung aking pamilyong-milyong pabahay, hindi ko rin nagawa at hirap na hirap akong gawin na yung 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi ko talaga kaya, pasensya na. Hindi ko talaga kaya sorry. Pero hindi ako magre-resign, hintayin nyo na ng 2028. Mag-i-endorso ulit ako ng panibagong kandidato na magnanakaw sa inyo na mas marami pa. At ipapakulong ang mga Duterte. Kung gano'n ang sasabihin mo, ma-appreciate pa namin at least nagsasabi ka ng totoo. Pero yung lokohin mo taong bayan, maganda Pilipinas, mababa crime rate. Maganda ekonomiya, tapos yung dolyar, ganyang kababa. Ganyan kataas ang dolyar, bagsak ang Pilipino. Tapos, wala nang baha sa Pilipinas, tapos konting ulan lang, binabaha na. Sabi ko nga sa inyo, dyan sa Davao, okay man lang na binabaha, pero ang maganda dyan, mabilis, mawala yung baha. At saka, naka-ready yung LGU ng Davao na nandiyan dyan kaagad sila sa oras ng pangangailangan. Ang problema dito sa Maynila, wala namang bundok dito.
Wala namang bundok dito, puta, baha ng baha. Dun sa, sa Davao, kaya sumobra dami ng baha, umulan ng umulan dyan sa Mount Apo, sa bundok. Kaya, boom, bumulusok. Pag bulusok nun, puta, biglang sumabog ang maliwanag sa chatbox natin. Si Esmeralda Basay. Si Esmeralda Basay ang bumuhay ng natutulog na kaluluwa ng lahat ng mga banateros ngayong araw. Ibang klase. Yan, ganyan dapat ang mga Pilipino. Ganyan dapat ang mga Pilipino, gawing maliwanag ang buhay natin pare-pareho. Kung lahat ng tao katulad ni Esmeralda Basay, sigurado ako, maalwan ang buhay ng mga Pilipino. Kung lahat sana ay nakakaluwag katulad ni Esmeralda Basay, di sana walang problema ang bayan natin Pilipinas. Diba? Maraming salamat sa Esmeralda Basay. Isa ka talagang alamat, mahusay ka, ikaw ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Oo, palagay ko, nung dati mong buhay, isa kang santo. Susulat ako sa Vatican para gawin kang santo. Isama mo na si Ivy Rose Sena. Isama mo na si Ivy Rose Sena at saka itong si Rezel Peña. Si Bel Aguilar, isama mo na din. Happy Sunday, Lunes, Sabado pa lang, Sunday na. Ang lupit. Mabuhay kayong lahat. Lahat kayo, sana dumami yung mga lahi ninyo. Kung hindi kayo kayang anakan ng mga asawa nyo ng 10, mag-asawa pa kayo ng 5. Para magkaanak kayo mga 30. Mabuhay kayong lahat. Ang gagaling nyo talaga. Hindi ba? Ganon. Diretso na natin to si Bongbong. Korupsyon, partikular hindi ba? Sinasabi ko pala sa Davao. Yung sa Davao na yan, mga bossing, matindi yung bagyo, matindi yung ulan. Pero nakita mo kagad yung rescuer nila, nandoon kagad, di ba? Marami bang mga namatay? Di ba? Nailigtas nila yung mga tao. Kasi ang force of nature, hindi mo man yan kayang pigilan. Ang baha, hindi mo yan kayang pigilan. May flood control o wala, hindi mo mapipigilan talaga yung dami ng tubig na itinatapon ni Mother Nature sa atin. Ang tanong dito is, gaano ba tayo kahanda sa pagka itinapon niya yan? Doon magaling ang Davao City kasi handang-handa sila sa mga ganyang klase ng dilubyo. Pag dito yan nangyari, patay na naman mga Pilipino niyan. Hindi naman issue dito yung pagbabaha . Ang issue dito, supposedly, hindi ganyan kabaha kung maayos yung mga flood control natin. In the event, in the case, si the Book of Juan, in the case, dumami ang lahi ni Book of Juan at talagang nagsabog siya ng maraming blessing sa mundo. Maraming salamat sa iyo, Book of Juan, ha. Pero in the case na bumuhos ang maraming ulan, kailangan kung hindi kaya nung flood control project mo, yung sobrang dami, kailangan ready yung LGU para iligtas ang mga dapat na mailigtas at mapupunta sa sakuna. Ganun yun. Dito sa atin, hindi, puta. Umihilang yung 3 daga Baha na dyan sa Espanya, puta. Kaya nga ako bumili, kaya nga mga sasakyan ko malalaki. Hindi na ako bumili ng kotse kasi dati, ang sasakyan ko, kotse lang. Wala na yun. Wala na yung kotse na lulubog sa baha yun. Kaya bumili ko, matataas na. Kailangan mo na ng hagdanan ng kasing taas ng 2 palapag para makakit ka sa sasakyan ko. Sobrang baha dito sa Maynila. Baha. Pucha yan. Nandito lahat ng pera sa Metro Manila. Tapos bumaba, wala mang bundok dito. Dyan sa Davao, nandiyan dyan ang dagat. Nandiyan dyan ang mga kabukiran. May bundok pa. Talaga naman lintik pagka lintik pagka bumagyo at dinilubyo dyan. Pero ready sila. Yun ang maganda. Good morning. Bakit nakakairita yung mukha ni... Sino yan yung ballpoint man? Yung mukhang taong grasa? Lazy gaming full of just stories? Ewan ko. Putang ina, libre naman maligo. Wala bang tubig sa kanila? Alalagkit. Sabi ko nga sa inyo kung paligsahan ng patangahan at saka papangitan, panalo na yung mga vlogger ni Bongbong Ang bobobo nang papangit pa. Ang dudumi pa. Walang hiya na yan. Diretso na tayo. Sa flood control scandal, ang nangungunang issue na gustong marinig ng mga Pilipino sa ika-5 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Pero kasama nga ba yan sa kanyang tatalakayin? Ang sagot ni PBBM nasa Frontline Report ni Maricel Halili. Are you done writing the script? Are you writing the script, sir? Sabi ni Maggie, 8715. Good evening from Vancouver, Canada, Boss Dada. Sana sa ending ng SONA ni Bongbong ay resign. Libre mang mangarap. Malay mo naman. Hindi natin alam kung ano takbo ng isip ng tao. Siyempre ito, tuspok na utak nito kung ano-ano naiisip nito. Baka
Malay mo, sabihin niya yan. Malay mo, magkatotoo yan. Di ba, Ivy Larisma? Maraming salamat sa iyo, Ivy Larisma. Oh, are you done writing the script, sir? Tinanong siya kung tapos na yung pagsusulat. Puta, proud na proud si tanga, oh. Oh, ano, tapos na ba yung pagsusulat mo ng kasinungalingan, Bongbong? I'm never done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it, you know. Hindi daw na matapos-tapos. Paano mo matatapos? Wala ka naman ilalagay. Hindi daw niya matapos-tapos hanggang sa huling minuto daw. Bago yung kanyang sona, may mga pinapalit-palitan pa siya. Putang inang yan. Sa Lunes pa sona eh. Na-foresee mo na kagad kung anong gagawin mo. Kung ganun kagunggong itong tao na ito. Pwede naman niya sabihin, sir, malapit na ba matapos? Malapit na. Malapit na. Pina-fine-tune ko na lang. O, yung mga bits and pieces nung mga proyekto natin. Sinasama ko yung mga ano. Tapos, kinakausap ko na yung mga cabinet secretary. Waiting pa ako dun sa mga reports para makumpleto natin yung speech natin sa SONA, yung mga sasabihin natin sa taong bayan, yung mga ipagmamalaki natin. Pero sabihin mo na, hindi matatapos yan. Hanggang sa huling minuto, bago ko sumampa ron, pinabago-bago ko pa yan. Baliw ang putragis. Baliw. Baliw yarn. Saan ka makakita ng ganyan? Alam mo talagang hindi siya nagsusulat eh. Alam mo talagang wala siyang ginagawa eh. Sinong ulol ang nagsusulat? Tapos, putya, hindi matatapos daw yung sinusulat niya. Wala, hindi mo alam, Bongbong, kung anong isusulat mo. Gawa nang wala ka namang alam talaga, wala ka man nagawa. Bukod sa nagpunta ka sa Amerika, nagpunta ka sa ganitong bansa, nagpunta ka sa ganyang bansa, kakausapin mo nga lang si, si Secretary Rubio ng Amerika eh. I-welcome mo lang siya sa Pilipinas, hindi mo pa magawa-gawa, hindi mo pa matapos-tapos, di ba, Mr. Jomar 17? Oh, hindi mo pa matapos-tapos, tapos ito sinusulat mo, sinungaling ka talaga. Walang sinulat ito. Oh, walang sinulat ito, maniwala kayo. Walang sinulat yan. Because of course we want it to be perfect. Yan ang sagot. Oh, we wanted to be perfect. Putang ina, sa lahat naman ng perfect, ikaw yung walang nagawa talaga. Gusto daw niya perfect. Sir, there's no such thing as perfect. No. You are even far from being mediocre. Alam mo yung pagiging substandard, mas mababa ka pa sa substandard, boss. Kaya sabi mong perfect, walang perfect sa'yo. Kung meron ka mang isang bagay na naperpekto, yan yung gawin yung trabaho ni Lupin III. Oo, yung maging kawatan. Diyan lang kayo naging perpekto. Pero sa pagsisilbi sa taong bayan, wala. O mas masahol pa kayo sa Ghost Project. Ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sinusulat na speech para sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA sa Lunes. Kumbaga, polishing na lang siya. On the whole, yes. On the whole, I would say the actual language Pag tumingin niya sa taas, alam mo nagsisinungaling. Tumingin sa taas eh. is 90+% done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short. That we have everything that. Bakit mo ka pa kailangang sabihin to? O nandiyan ka, tinanong ka. Sir, how's your speech? Is it done na yung speech mo sa Monday? It's almost done. It's almost done. We're just fine-tuning it. Pero yung kung ano-ano pa yung sasabihin mo, we're still checking if it's gonna be short, if it's gonna be long. Yung marami ka pang ganyan sinasabi, putang ina, alam mo na nagdadahilan ka na lang, wala. Wala ito, boy. Ganyan, putya, pagka nag-imbestiga ako ng empleyado ko dati, ganyan eh. Ano nangyari rito? Ano nangyari rito sa issue na to? Bakit nag-email tong kliyente? Anong nangyari dyan? Bella Gutib, maraming salamat sa iyo dyan sa UAE. Pagka ang daming sinasabi nun, sir, kasi ganito yan. Nung umpisa, ganyan. Pagka ginanon ako na, putang ina, sinacharot ako nito. Patay to sa akin. Ganun ba? Sige. Umupo ka na, i-review ko to. Patay ka sa akin. Sabi mo sa akin kanina, ganun. Bakit ganun? Hindi, sir, kasi ganyan. Yung maraming mga dahilan, maraming mga sinasabi, mapalabok, wala yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, si Matibag nung nakaraan, pag tinanong mo si Matibag, yes or no, kung ano-ano pa sinasabi. Yung nakaraang testigo nila, yung isang abogado na taga-NBI din, pag tinatanong mo, hindi siya makasagot ng diretso. Yung una, ganun din. Si Luistro, nung tinatanong ni Robin Padilla, hindi rin makasagot ng diretso. Alam nila kasi na wala silang sasabihin tama. Kaya kailangan, damihan nila yung salita para hindi mo masyadong maintindihan. Mabore ka. Hindi mo maintindihan yung sagot nila. Diba? Femoryo ka, dyan sa Japan. Kamusta, boss Dada? Mabuhay ang Banateros. Mabuhay ka rin hanggang gusto mo.
Oh, gusto mo mga ano pa 100 years old. Mabuhay ka. Mapalabok. Ganyan ang ginagawa. Palpak yan pagka ganyan. That we want to talk about is already. Sabi ni PBBM, ang SONA ay report sa bayan, kaya plano niyang ilatag ang mga pagtugon ng gobyerno sa kabila ng external forces. Bukod sa bagyo at lindol, malaking balakid sa administrasyon sa nakalipas na taon ang krisis sa langis dulot ng gulo sa Middle East. Our response has been Paano mo sasabihin na magiging perfect yung yung iyong speech kung may mga ganito tayong problema? Problema tayo sa gera diyan, ang mahal ng gasolina, grabe naman diesel ngayon, 80 plus na naman. Oo, walang hiya yan. Yung sasakyan ko na diesel, di ko na gagamitin na naman pagka ganyan. Ang mahal na naman. So alam mo yun, mayroon tayong shortage sa pagkain, swine flu, di ba? Nai-infect yung mga baboy natin dito, yung production natin ng mga agricultural products, bagsak. Paano magiging perfect yung speech nito ni Bongbong? Siguro, kung magsisinungaling siya, ay kung sasabihin niya lahat ng mga kadimonyohan na ginawa niya sa Pilipinas, perfecto yung magiging speech niya. Pero kung maghuhugas kamay lang na naman to, kung ano-ano na mga sasabihin nitong kasinungalingan, paano magiging perfect na sinungalingan yan? has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize. Pero kung taong bayan ang tatanungin, ang inaabangan sa SONA ang usad sa investigasyon sa trilyong pisong flood control scandal. Base sa ginawang Pulse Asia survey mula June 28 hanggang July 6, 29.8% o Imagine, yung paglaban sa korupsyon, 29.9%. Yung flood control scandal, 18%. Abot kayang bilihin, 18%. Nandiyan dyan ba yung impeachment ni BP Sara? Nandiyan dyan yung impeachment ni BP Sara? So, sa tingin nyo ba, nanonood yung mga tao sa impeachment ni VP Sara dahil gusto nilang malaman kung nagnakaw talaga si Inday Sara o hindi? Alam niyo ba kung bakit nanonood ang mga tao sa impeachment proceedings? Kasi gusto nilang makita kung gaano magmukhang tanga itong prosecution at itong mga congressman na mga magnanakaw na ito. Yun ang gusto ng tao. O, nakita ba dyan? Survey ito kung anong gustong pag-usapan ng bayan. Oh, edi sana nandiyan din yung impeachment. Kasi kung ano yung gustong pag-usapan ng bayan, yan yung problema ng bayang Pilipinas. Duterte ba problema ng bayang Pilipinas? Si Inday Sara ba problema ng bayang Pilipinas? Alam ko, problema ang mga Duterte ng mga kawatan, magnanakaw, adik, tsaka mga komunista at terorista sa Pilipinas. Pero, hindi sila ang cause ng pagbagsak ng presyo ng bilihin, pagtaas pala ng presyo ng bilihin, pagbagsak ng ekonomiya, pagsirit ng presyo ng gasolina, kahirapan, unemployment, peace and order. Oh, tapos biglang darating si Edna Edano. Mali pala, si Edna Sedano. Darating si Edna Sedano, meron siyang baon. Yung baon niya napakasarap. O hindi ba, papalakpakan natin si Edna Sedano. Napakahusay mo, Edna. Alam mo, Edna, alam ko talaga. Alam ko talaga kung gaano ka kabait. Oo, ramdam na ramdam ko, malapit ka sa puso ko, magaan ang loob ko sa'yo talaga. Kahit hindi pa tayo nakikita, parang soulmate tayo. Ramdam na ramdam ko yan, Edna, kung gaano ka kabait. Ako mababait ang puso ko sa mga mababait na tao eh. Oo, talagang alam mo man, napapamahal ako sa mga ganyan tao. Edna, mahal na kita. Mabuhay ka. Hanggang gusto mo. Oy, Kong Dada. Grabe naman si Kong Dada. Pupunta ba kayo sa rally sa Monday? Saan rally? Saan tayo magra-rally na naman? Kakadismiss lang ng kaso namin kay Trillanes. Kakadismiss lang ng kaso namin kay Trillanes. Gusto niyo naman kami makasuhan. Buti pa si Josephine Gueco. Boss Dada, mahal namin ang Pilipinas pero sa ngayon ang hirap piliin dahil sa korupsyon ng gobyerno. Matindi ang script sa pagpapaikot sa isip ng Pinoy. Ay nako, sinabi mo pa Josephine Gueco. Nako, pag-usapan natin yan, Josephine Gueco, pagka ganyan, yun mga gusto kong tinatapik, yung mga ganyan makukulay ng mga bagay-bagay. Maraming salamat sa yung suporta, Josephine Gueco, ha, dyan sa Canada, ha. Alam ko naman kayong mga taga-Canada, talaga namang mauunlad ang inyong mga buhay at talaga namang masasarap ang inyong mga buhay. Nakakainggit. Kasi kami mga Pilipino dito sa Pilipinas, hirap na hirap kami. Oo, buti pa kayo dyan. Napakapalad ninyo. Kaya maraming salamat dahil yung inyong magandang kapalaran ay sinishare nyo sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, lalong-lalo kay Boss Dada na naghihikahos ang buhay. Oh, ayan, wala yung impeachment ni Inday dyan. Ibig sabihin, hindi interesado ang mga tao dyan sa impeachment ni Inday. Kaya yung sinasabi ninyo na hindi konektado sa taas ng trust rating ni Inday, yung impeachment, mga ulul.
Putang ina ninyo, nanonood ang tao diyan sa impeachment. Kaya makikita nyo yung mga comment section kahit sa mga mainstream media. Makikita nyo yung mga comment section nyo, pinagmumura kayong lahat. Makabawi man lang kami, putang ina ninyo. Live na makita ninyo yung mga mura namin. Kasi nanonood din ng live stream yung mga yan, yung mga congressman na yan, habang mga nakaupo yan, pinapanood nila, o tinan nga natin yung mga comment ng tao sa live. Ay puta, minumura tayo. Wala, ayaw ng taong bayan dyan sa flood control, dyan sa ano na yan, sa impeachment. Ang gusto nila, flood control, abot kayong bilihin, paglaban sa corruption, yun yung gusto nilang discuss ninyo, bongbong. Patigil mo na yung ano na yan, yung impeachment na yan. Nagsasayang kayo ng pera, mga walang hiya kayo. Halos 30% ng 2,400 respondents ang gustong marinig ang update sa pagsugpo ng administrasyon sa korupsyon, partikular na sa flood control scandal. Pangalawa sa mga gustong marinig ang tungkol sa abot kayang bilihin. Pero nang tanungin si PBBM kung kasama ang flood control sa kanyang sona, matipid ang sagot ng Pangulo. Hindi, puta, napalunok eh. Kasama ba yung flood control, sir, sa speech? Putang ina, natais siya, oh. O, kita mo kung paano niya pinaglalaroan ng mga Pilipino. Tingnan mo yung mukha niya. Putang ina, matutuwa ka sa mukha niyan, ganyan. Alam mong walang alaman ng utak? Hindi ka ba mapipikon yan? O, ano, kasama ba yung flood control sa iyong, sa iyong speech? Ano sagot? Abangan ang susunod na kabanata. Tangina, di ba? Ginagawa niyang joke. Pagdating sa flood control, ginagawa niyang katatawanan. Puta, nakakatawa ba yan, bongbong? Nakakatawa ba yan? Ninakawan ng trilyon-trilyon yung sambayan ng Pilipino, tapos patawa-tawa ka pag tinanong sa inyo. Dapat nga, pagdating dyan, nagagalit ka eh. Di ba magagalit ka? Sir, kasama ba yung flood control? Putang ina, abangan nyo. Abangan nyo. Putang ina, papangalanan ko lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas dyan. Putang ina nyo. Di ba? Dapat nga magagalit ka. Pero puta, tumawa. Hihihi. Abangan. Tang ina, para sa kanya, telenovela itong pagnanakaw sa flood control eh. Abnormal, di ba? Baliw. Baliw. O, ulitin natin yung part na yun. O, sir. Sir. Ano ba? Ano ba yung sa flood control ba? Yung mga pagnanakaw sa bayan, kasama ba? Tinan yung reaksyon. Di ba kanina tinatanong siya tungkol sa speech. Seryoso siya. Na ginagawa namin mga ganito, mga ganyan. Tapos yung tinanong siya sa flood control scandal, tumawa. Nakakatawa yan? Ha? Nakakatawa yan? Baliw lang ang matatawa dyan. Abnormal lang ang matatawa dyan sa issue na yan. Dyan nga galit na galit ang taong bayan, tapos pinaglalaruan lang ng mokong na ito. So dito mo talaga makikita, hindi talaga priority nitong administrasyon ni Bongbong na isolve ang problema ng flood control. Pinagtatawanan kayo. Habang sinisigaw nyo flood control, magnanakaw yung mga puta, pinagtatawanan kayo. Ganyan kayo paglaruan yan. Bumoto pa kayo ulit ng isang ganyan, parang awa nyo na. Pag tumakbo si Lisa Marcos, iboto nyo. Pag tumakbo si Sandro Marcos, kahit wala pa siya sa tamang edad, iboto nyo. Oo, iboto nyo lahat ng mga Marcos. Parang awa nyo na. Para magka-leche-leche talaga bayang Pilipinas. Masaya kayo dyan eh. Diba? Loko-loko, diba? Oh. Ngin si PBBM kung kasama ang flood control sa kanyang sona, matipid ang sagot ng Pangulo. Abangan ang susunod na kabanata. Diba? Alam mo, matatawa ka sa ganun? Ako talaga, I really take offense sa mga ganyan. Komedyante ako. Pinapatawa ko kayo. Pero pag ganito kaseryosong bagay, putang ina, tanatarantado talaga tayo, no? Magagalit ka. Ako, as much as possible, dito sa channel natin, ayaw ko na kayong matoksikan. Kaya nga pinapatawa ko kayo. Nagpapatawa ko rito. Para at least, kahit na narinig natin, pangit yung balita, medyo magaan nating natatanggap dahil tinatawanan natin. Pero yung, pagtawanan nito, yung kahirapan natin, yung mga pang-aabuso sa atin ng mga magnanakaw, pagtawanan lang niya ng ganyan. Kalabisan na yan. Matindi karma niyan, Bongbong. Matindi karma niyan. No wonder. Ang dami nagdadasal na sana huling good night mo na ngayong gabi. Ang dami nagdadasal na ganyan dahil tinatarantado mo mga Pilipino eh. Ano naman masasabi nito mga putang ina mga komunista na ito? Patikim naman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo na nakatakdang sumabay sa sona sa Quezon City kanina. Sahod! Presyo! Ang ina nyo? Puro kayo ganyan, lilima naman kayo. Tarantado kayo. Putang ina, si Sara lang naman gusto nyo patanggal. Mga gunggong tong mga hayop na ito eh. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay